on, man, let's sing. You took away my pain. You took away my pain. And you turned my mourning. You turned my mourning into dancing. Now I can smile again. 'Cause I have joy. Whoa. Oh, let the celebration begin. Make a joyful noise to Him. Come on, everybody. Let's give Him praise. For He is good. 'Cause you have given me a joy and I won't stop and will never leave. So I will praise You with gladness. Lord, 'cause You have, oh, You have given me a joy and I won't stop and will never leave. So I will praise You with gladness, for You are good. My sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing and I will shout. Just sing from your for heart joy. and dance to the You Lord. turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing and I will shout for joy. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing and I will shout for joy. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing and I will shout for joy. Come on, sabay-sabay. 'Cause You have given me a joy that and will never leave. So I will praise You with gladness, for You are good. Hey, You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise You with gladness, for You are good. You have, 'cause You have given me a joy that won't stop and will never leave. So I will praise You with gladness, for You are good. Yes, for You are good, Lord. For You are good. For You are good. Come on, just shout the name of Jesus. Praise Him. We thank You, Lord. Thank You for everything, oh Lord. Wow. Thank You, Lord Jesus, for everything You've done to us. Amen. Thank You, Lord, for the joy and everything. For the blessings, oh God. Thank You, Lord. May strength kami para magpuri sa iyo. Amen po ba? Amen, that's right. Thank You, Lord, kasi nakakasayaw kami, nakakagalaw kami ngayon. Amen. Thank You, Lord, hindi kami stagnant sa buhay. Amen. Yes, hallelujah. Kaya let's speak Jesus in every part of our life. Amen. Come on, let's sing. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace in Your presence. I speak Jesus. Come on, please speak His name. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life.
shadows burn like fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Come on and say the name of Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like the fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like the Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Come on, praise Him. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy,
of our Lord Jesus. Just declare the faithfulness of our God. Because He is big. He is bigger than your problems. Just declare the faithfulness of Jesus. Just speak the name. Just speak the name, the powerful name of Jesus. Come on, one more time. Let's shout the name of Jesus Yes. over all our mountains that we are facing right now. Amen. Come on, just speak and shout. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Come on, speak the name. Yes. The name that is above all names. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Come on, just speak the name. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Come on, declare the power, just shout. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your powerful name. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name, your name. Your name is power. Your name is healing. Just accept the power of the Lord, that He is changing our lives right now. He is healing you from every battles of your life. Come on. Shine through the shadows. Burn like a fire. Come on, one more time. Declare that Jesus is good. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Come on, just praise the name of Jesus. Clap your hands to Jesus, because He is good. He's so powerful. Amen. You deserve all the praise and glory. In Jesus' name, we sing and pray. Amen.
napakabuti po ng Panginoon. At si Jesus din ang ating provider. Kaya po palagi nating tandaan, mayroon po tayong tatlong bagay na giving is our response. Hindi po tayo napapagod tumugon dahil mahal natin ang Diyos at mahal din natin ang ating kapwa. Mas lalong hindi rin tayo mapapagod mag-appreciate dahil napakabuti ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya po yung nasa online po ngayon, nasa screen po, pwede po kayo magbigay if you are willing to give. At sabay-sabay po kayo sa amin na panghawakan natin ang ating palaging dinideklara na patuloy itong nangingibabaw at patuloy po itong namumuhay sa bawat isa sa atin. Na tayo ay magsabi na, ako ay blessed, ako ay blessing din sa iba, ako ay mayaman, ako ay masagana, ako ay provided, ako ay bayad sa utang, blessed ang aking spirit, soul, and body. Hindi ako stressed, depressed, or oppressed. Ako ay favored everywhere. Hindi nagkukulang, hindi lang sakto, may sobra pa. Dahil ako ay nade-bless ng New Life Family, responsibility ko rin na i-bless ang pamilya ko. Kaya ang response ko ay magbigay ng masaya dahil sa love ni Daddy God para sa akin. In Jesus' name, amen. Tumayo po tayo at magbigay ng masaya. Washed in the blood that was good as oh hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood because of oh hallelujah, it's not what I have done, but what you've done for me. You paid it all upon the tree. Oh hallelujah, love has overcome, and your mercy is so free. Now I'm dancing in your victory. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood. I'm as good as you. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, because of you. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, I'm as good as you. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, all because of you. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, I'm as good as you. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, all because of you. Oh, Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Ito ay makapangyarihan na patuloy kumikilos sa bawat individual. Kahit sa aming pagbibigay, Panginoon, maraming salamat na ito ay isang himala na nagpapatunay na mayroon kaming Diyos na buhay, na patuloy nagpo-provide sa aming pangangailangan kahit hindi namin hinihiling sa iyo. Dahil ikaw ay napakabuting Diyos. Hindi ka nagkukulang at ikaw ay puno ng pag-ibig at pag-aalala sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, binabalik namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang magandang umaga, New Life Tondo! Ako, Kuya JM, good morning! Good morning! Isang umaga naman para tayo magpasalamat at kamustahin ang bawat. That's right! At syempre, dahil po kararating lang po natin sa church, gusto po namin kayong mag-warm up. Ayan. Wag po kayo maglala, hindi po namin kayo pagsusumbahin. Gusto po nating kamustahin at syempre i-shake ang hands ang ating mga first-timer. Kaya inaanyayahan po namin kayong tumayo. At sabay-sabay po nating kamayan yung mga taong nakikita nyo sa paligid nyo. Yes, correct. Ayan. At syempre yung mga first-timer po, kamayan na rin natin at sabihin natin, welcome po kayo dito sa ating New Life Tondo family. Tayo po tayong lahat. Ayan po, magsitayo po tayong lahat. Tayo po tayong lahat. Ayan, at kamayan po natin, umikot po tayo, kamayan po natin ang bawat isa. Yung mga hindi nyo po kakilala, kamayan nyo po. Sabay hingi po ng Gcash.
Ayan, sige po, galaw-galaw ng konti para makita nyo at makilala yung kanilang mga mukha. Yes, kayo na din mismo po yung magkamusta at mag-welcome po sa ating mga first-timer. At sabihin nyo pong masaya akong nandito po kayo. Masayang-masaya po kaming nandito kayong lahat. Ayan, o diba? Nagalaw-galaw, nakapagkamustahan, nakapagngitian, nakapagkamayan. Pwede na po tayo po. Maraming po salamat. Ayan, at syempre Kuya JM, inaanyayahan din po namin ang lahat sa darating na December 6, 2025 sa ganap na 6 p.m. dito sa ating church. Gaganapin po yung ating Connect Christmas Party. Ayan. So lahat po kayo ay invited para po mag-join po sa ating Connect. That's December 6 p.m. dito po sa ating New Life Tondo. Ayan, syempre. At sa December 6 yan, Kuya JM, wag niyo pong kakalimutan at 2 linggo na lang. Ano ba yung mangyayari, Kuya JM? Yes. Now, 2 weeks na 2 weeks na lang. Thanksgiving na. 2025 na. Yes, Woohoo! At alam, excited na po kayong lahat. Ako din. Yes. So sa lahat po ng ating pong mga members po, sa lahat na umaattend po ng first, second service. That's right. Yes. Pero pwede po kayong umattend ng 8:38 ito po sa ating New Life. Oh. Yes, meron din po tayong ibibigay po na stamp para po sa ating pong color coding. So kung ano po yung color po na mapupunta sa inyo, yun po yung magiging flow kung saan po kayong booth mapupunta sa ating Thanksgiving. That's right. At Kuya JM, inaayayahan din po namin ang bawat pamilya since this is Thanksgiving Family Day din. Inaanyayahan po namin ang bawat pamilya na magsuot ng color coding na damit. Yes, O kung gusto nyo pong green kayo lahat, pwede yung red, pwede rin pong mag-Adams Family kayo lahat. Ay, Adams Family. Naging costume party. Basta po, anything na magiging pagkakakilanlan nyo bilang isang pamilya. Yes, correct. So again po, sa lahat po ng umaattend ng first service at second service, attend po kayo ng 8:30 a.m. dito po sa New Life Tondo. At lahat po umaattend ng third at fourth service, attend po tayo ng 3:30 p.m. dito rin po sa ating New Life Tondo. Ayan. At syempre po, dahil ito po ay Thanksgiving, inaanyayahan din po namin kayong kumuha ng ating ipagpapasalamat mo sa Diyos form. Yes, correct. So lahat po, pwede po kayong lumabas later at pwede po kayong kumuha ng form. Isulat niyo po lahat ng pasasalamat niyo sa Diyos simula January hanggang December po. Kung ano po yung nasa puso niyo. That's right. Kaya po, nako, be excited dahil sobrang dami pong magaganap. Marami po kayong i-expect. At syempre, ito po yung taon na tayo'y magpapasalamat ng sobra-sobra sa lahat ng kagalingan at kabaitan ng Lord sa life natin. Yes, correct, Ate Ruth. So sa lahat po ng gustong mag-pledge po sa ating Thanksgiving, you can drop by po sa ating Thanksgiving booth para po ibigay pong ating pasasalamat po sa ating Panginoon. At syempre, hindi na natin ito papatagalin, Kuya JM. Tayo po yung magsitayong lahat at ihanda po natin ang ating sarili. Oo, dahil po, inaanyayahan po namin yung mga magbe-birthday na pumunta po rito sa harapan. Ayan, sorry ba? So sa lahat po na nag-birthday ng November 1 hanggang November 30, inanyayahan po namin kayo na tumayo dito sa harapan para mabati namin kayo ng isang Happy birthday to you. Happy birthday to you. birthday, Happy birthday. Happy birthday to you. happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Ayan, ang dami pong nag-birthday from November 1 hanggang November 30 today. Kalilanin niyo po yung mga mukha na pumunta sa unahan dahil ililibre po tayo nila mamaya. Ayan. At syempre, hindi po kompleto ang lahat kung wala po ang pagpipray ng ating mahal na pastor, Pastor Celso. Yun. Sobrang dami. Mamaya sa lunch, magkikita tayo. Ay, joke lang. Sige po, tayo po manalangin. Ating pong stretch ang ating mga kamay sa kanila. At ating pong mag-speak na po tayo ng blessing. Father God, in heaven, we thank you, Lord, sa mga buhay na ito. Na tunay nga, O Diyos, ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan, Panginoon, ay nasa kanilang buhay, O God. Lord, maraming salamat na sila'y umaapaw, Panginoon, ng pagpapala mula
north, south, west, east, Father God, na iyong dadalhin, Lord, sa kanilang buhay, O God. Lord, kahit na ngayon, Lord, they are already blessed. Lord, maraming salamat dahil sila, Panginoon, ay yung binigyan ng katagumpayan araw-araw, Lord, at hindi sila, Panginoon, ay loser, Father God. And they are not defeated, Father God, but they are winner always, Father God, in Christ. Maraming salamat po na itong umaga na ito, sila ay pinagpala at pagpapalain pa, favor upon favor. Lord, in Jesus' name, amen and amen. Happy birthday. Alright, once again, batiin natin sila isang Happy Birthday! Ayan. At kung kanina, Kuya JM, medyo na false alarm ako ng konti. This time, inaanyayahan po natin ang lahat na ihanda po ang inyong mga sarili at magsitayo na po tayo. Ito na po yung totoo. Talagang kailangan na po nating tumayo para naman salubungin na masigawang palakpakan ng ating tatay sa New Life Tondo, Pastor Herbie Castillo. Amen! Palakpakan natin si Lord, yung pinakamalakas na palakpak. Sige po, makakaupo tayong lahat. Sabi mo sa katabi mo, masaya akong nandito ka. Amen. Amen. Hallelujah. Alam niyo ho, bago ako mag-preach, gusto kong itawagin, meron tayong mga kaibigan, mga kasama sa church, actually, but they are from Biliran. Meron ba dito taga-Biliran? Aba, meron. Sa likod. Okay, meron. You know, we have people here from Biliran. Tawagin ko actually, Renz, pakilala ka naman, Renz, sa kanila, kaway ka naman, si Renaline. Julie, si Julie, Charby, Wendell. And meron tayong isa, taga Munich, Germany, Pastor Lucas. And also, may tatawagin ako, is a very dear friend of mine. I've known this guy for 2019. And every time that he has an opportunity na pumunta rito sa Tondo, you know, going to Happy Land, visiting our place, our church, hindi siya mag-speak, no? But he will just share, you know, for 10 minutes, things that the Lord's dropping into his heart. May ganun ako, binibigyan ko ng opportunity. Yung mga tao talagang that I know that they have something to give. I know that they have a part in our hearts, in our people, in our church. Kaya, siguro i-welcome natin, palakpakan natin ng malakas, ng New Life Tondo welcome. Evangelist o Pastor Steve Clark. The floor is yours, bro. Hello. It's such a pleasure for me to be here again. Thank you so much. I love all your smiling faces, and I'm so sure God loves your faces also, because He loves when people are really joyful, whatever circumstances they have. Since I'm an evangelist, so I have good news for you today. You will live forever. The question is only location. Location, location. So don't worry about dying. It's about where will you be. So last week, we have been in Cebu and watching and helping people who were affected by the typhoon. And many died there, and many lost everything. That's the circumstances of life. So Jesus did not promise us that we will have a good life here, but He promised us to be with us always. He don't want that we have fear. That's why He came. He said, put your burdens down on the cross. Come to me, all you're needy. And this is exactly what we should do. And such a storm is just an example for the storm in life, what we have. So some have to face with problems that they have a health problem, or they need money, or others don't feel accepted, or some others face a typhoon. That are storms in our life. The question is, have you called the storm? Are you responsible for that?
Did you do something wrong? Then you have to bow down and say, okay, sorry. Or go to your next and say, sorry, forgive me. And bring it back to good order and bring it to Jesus and say, sorry. I don't want a storm in my life. Help me. And if you did not call the storm, so you can command the storm. What did Jesus do, huh? He was in the boat, sleeping. And the disciples were worried, oh, we will die now. My goodness. And they waked up Jesus. And Jesus commanded the storm, be silent. And what happened? The storm was silent. So you can proclaim over your life what's written in Psalms 91, I think. It may fall 1,000 to your left or 10,000 to your right, but it may not hit you. So even there's a storm around you, don't worry. Look on Jesus. When I came here, I was in the aircraft flying from Dubai, going to Manila. And we had a hard time for maybe 1 hour over India. So, and it was shaking, really shaking the aircraft like that. And I was already writing a short message to my prayer team. Maybe you can pray for me in the moment, because I was worried. I felt like the disciples in the boat. And short before sending, a voice came to me, are you sure you want to send this? And I was reminded, hey, God gave me the power to command the storm to be silent, right? And I prayed and said, be silent now. And guess what happened? Within seconds, the aircraft was silent. And I was thinking to myself, oh, why did I accept for 1 hour this shaking? Why did I accept it? And why did I not spoke much earlier and said, Lord, help me. I command the storm to be silent. It's nothing for me. I did not call the storm, and you will bring me through. I look on the cross. And this is what I want to share with you. And I want to encourage you that you always look on the cross and put down all your burdens. And don't accept it in your life. You know, Jesus has saved you. And Jesus wants that you have a good life and that you are a good example for the others. And He loves you so much. Hallelujah. Amen. Thank you, Pastor Steve, for that reminders to all of us. You know, alam niyo, there will always be storm. Always. But the question is, are we waking up Jesus or are we sleep together with Him? Yun naman lagi yung pwedeng mangyari. Pwedeng gisingin mo si Lord dahil natatakot ka or matulog kang kasama siya. Sabi mo sa katabi mo, matulog na lang tayo. Hindi ngayon. Hindi ngayon. Pero the best way sometimes when you are facing those storms of life, sleep with Jesus. You know, you can find rest in Him. Not on the storm, of course, but in Jesus. The best thing, you know, the best thing. And use your authority over that. Are you ready for the word? Yes. Alam ko, dumating yung iba dito, nag-expect. Umaasa na may mapapakinggan siya, may bagay na magkokos ng miracles, ng healing, that will open their heart, their hearts, their mind, their eyes, their perspective, and that will cause blessings and healing sa kanilang mga buhay. All of that are good. If you're expecting to be blessed today, okay lang po yan. The Lord loves to meet your expectations. But the most important thing right now, pinakamahalaga talaga sa oras na ito, yung maintindihan natin yung totoong blessing. Baka iniisip nyo palagi na lagi lang may blessing sa work. May blessing pag may kinsenas katapusan, may blessing pag may 13-month pay, or may blessing kapag kami nagbigay sa inyo. Meron akong ituturo isang klaseng blessing na maaring hindi nyo masyadong napapansin, pero ang laking blessing nito. Alam niyo kung ano yun? Blessings in kindness. Hindi niyo napapansin na ang laking blessing pag mabait ka. Pag nakamit ho kayo ng mga taong hindi matalino, hindi mayaman, hindi magaling, hindi talentado, hindi magaling talaga sa mga gifted talaga, or anointed talaga,
Pero pag na-meet nyo yung mabait, blessing na yon. Actually, pag nagkaroon kayo ng asawang mabait, napaka-bless mo. Parang konti nag-amen ah. Mukhang konti ang asawang mabait ah. Sa totoo lang, pag nagkaroon kayo ng asawang mabait, napaka-bless mo. Ayun, by faith na lang yan ah. But you know what? There's really a blessing in kindness. Ang unang nagbe-benefit pag mabait tayo, tayo mismo. Sarili natin. Minsan iniisip ko I'm trying to do the study about it, a research about kindness. Is this nature or nurture? Kung natural ba sa isang tao na mabait talaga, or lumaki siya based on psychology, based on physiology, lahat ng pinagdaanan niya, ano man ito, kung ano man yung nature or versus nurture about kindness, isang bagay ang matitiyak ko sa inyong ngayong umagang ito. Yung kabaitang paghuhugutan natin, hindi from nature and nurture. Pero yung kabaitang pagkukuhanan natin, let's go get it straight sa pinakamabait na Diyos. Amen? Kumbaga, ba't ka mabait ngayon? Kasi mabait ang Diyos. Madali ba maging mabait? Hindi. Kaya nga may kantang gusto kong bumait, pero di ko magawa. Totoo, maraming tao gustong bumait eh, pero hindi niya magawa. Bakit po? Kasi nga, hindi naman talaga mahirap. But without the empowerment, without the anointing of Holy Spirit from us, hindi talaga mahirap yon. Hindi talaga madali yun, mahirap talaga yon. Kaya nga ituturo natin eh. Ang hirap pa namang ituro nito. Alam niyo kung bakit? Kasi yung nagtuturo unang tatamaan eh. Totoo, di ba? Kaya ko konting pastor ang maglalakas ng loob na magturo ng pagiging mabait eh. Kasi dapat yung nagtuturo, nakakahiya kaya yun. Yung nagtuturo ka ng kabaitan tapos ikaw nukno ka ng salbahe. Di ba? Nagtuturo ka ng generosity pero nuknukan ka ng kunat. Hindi yun madali. Hindi madali. Kaya napaka-bless nyo po ngayon. Alam nyo kung bakit? Sa nagsasalita, inuulit lang niya yung alam niya. Pero sa nakikinig, pinapayagan niya yung sarili niyang matuto. Kaya napaka-bless nyo ngayon sa mga oras na ito. Tingnan nyo ito, Proverbs 11:17. Those who are kind benefit themselves, but the cruel bring ruin on themselves. Sa lahat daw ng mabait, alam nyo, panalo na kayo. Pero sa lahat ng hindi mabait, talo ka. Why? Una mong sinisira sarili mo. Sinisira mo yung future mo, sinisira mo yung nakaraan mo, sinisira mo yung kasalukuyan mo pag hindi tayo nagiging mabait sa kapwa natin. Pastor, mahaba naman ako magdasal, pero hindi ka mabait. Pastor, ang tagal ko mag-praise and worship, pero hindi ka mabait. Ano naman nila yung worship mo? Ano naman nila yung dasal mo? Hindi naman para sa kanila yon. Para sa iyo yon. Pero pag naging mabait ka, kahit di ka magaling magdasal. Yung iba, di ba, ang igsing magdasal, hallelujah, opo, yun na po yun, Lord. Pero mabait. Pero yung iba, grabe, nakakabilib magdasal, pero ang sungit. Sino mas masarap kasama? Yung mabait, yung matalino? Dapat alam nyo to Ang sagot dito sa pangalawang tanong. Sino ang masarap kasama? Yung mabait o mayaman? Parehas! Parehas! Dapat alam nyo yung sagot. Parehas para malibre ka ng mayaman na yon. Alam nyo ba, kindness is a seed that will always return with harvest. Para kayo nagtatanim. Yung iba gusto, maging mabait sa kanila yung ibang tao, pero nagtanim ka ba ng kabaitan sa iba? Yung iba gusto na i-bless sila ng mga tao, ng pera, ng oras, ng anuman. Pero ginawa mo ba yun sa iba? Parang gusto mong mabless, ayaw mong mambless. Gusto mo actually, gumaang yung buhay mo, pero lagi kang pabigat sa iba. That is why it's very important Para siyang talagang itatanim mo yan sa mga tao, maliit man o malaki, pero magpuproduce siya ng harvest, ng ani sa buhay natin. Kindness is a seed that will guarantee harvest emotionally, spiritually, or relationally. Alam niyo bakit may mga tao malayo ka pa lang, pag nakita ka, gustong-gusto nilang dumadating ka? Malayo ka pa lang Lahat ayun, nandito na siya, sasaya na lahat kasi ang bait mo Pero pag di ka mabait, malayo pa lang, ina. Tago na tayo, si Bagyo, dumating na, lakas ang dating. Pag di ka mabait, malayo ka pa lang, nilalayuan ka na Pero pag mabait ka, malayo ka pa lang, natutuwa na sila.
Alam niyo, pag nagtanim kayo ng kabaitan, hindi ng kasungitan, anihin mo talaga eh. Sinabi naman niyo, babasahin ko sa inyo, Galatians 6:7-9. Do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sow. Whoever sows to please their flesh, from the flesh will reap destruction. But whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Kaya huwag kayong mapagod. Sabi niya, let us not become weary in doing good. Alam niyo, pag gumawa kayo ng masama, nakakapagod. Tama. Pag gumawa rin kayo ng mabuti, nakakapagod din. Tama. Parehas lang pala kayong mapapagod. Doon na kayo sa mabuti. Kasi ang paggawa ng mabuti, hindi nakaka-overdose. Ang paggawa ng mabuti, kahit kailanman, hindi magbubunga ng masama. Ginawa mo lang naman yung mabuti. Naging mabait ka lang naman Naging maayos ka lang naman na tao sa ibang tao No acts of kindness, no matter how small or big, is ever wasted. Alam niyo ba, kahit anong smile, anong klase man yung smile na binigay mo, may dating yan. Pansinin, may mga taong nakasimangot, pero dahil ngumiti ka, nangiti sila. Subukan niyo po, nakasimangot yung tao, simangutan mo pa, parehas na kayo. Pero pag mayroong hindi nag-i-smile, ikaw na lang yung mag-smile. Nagbabago yung itsura niya Pag nakakita kayong kalmadong tubig, sa planggana, sa batya, swimming pool, kumuha kayo ng bato. Throw the stone in the middle, magkakaroon tinatawag na ripple effect. Yung biglang gumagana, no? Alam nyo, ganun ang kabaitan. Magtanim ka ng kabaitan sa isang tao minsan. Halimbawa, nung high school kayo, naging mabait ka lang, hindi ka honor, hindi ka cum laude, hindi ka matalino, hindi ka talaga naging kilala sa school, sa sections ninyo, pero ikaw yung pinakamabait. Sa work, hindi kayong pinakamagaling, pinakatalentado, pinakamaraming alam, mag-good sa presentations at sa working at kung ano mang productions. Pero ikaw yung pinakamabait. Alam nyo, pagkalipas ng maraming taon, biglang nagkita kayo. Sakto naman, kakaalis lang sa trabaho, nag-a-apply ka ngayon, nakita ka nung lalaki, from afar, sabi ko, parang kilala ko to May totoong story ito, kinuwento sa akin May mag-asawa nakasakay sa jeep. At mag-asawang ito na nakasakay sa jeep, nakita nila na may lalaki, pasakay pa lang. Pasakay pa lang ng jeep. Sabi niya, sweetheart, tignan mo yung sasakay na yan O bakit sino yan? 15 years ago, kasamahan ko yan sa security guard. Talaga, yes, ibayad mo na. Bayad mo na. So, binayad na nila. Pagsakay, Tobias, uy, kumusta, De Guzman? Kumustahan sila, gano'n. Grabe, saan ka na ngayon? Ito, dito ako ngayon sa isang agency. Kwentuhan sila, gano'n. Saya. Saya lang kwentuhan nila. Sabay, bumba na. May another story doon. Yung gwardiya na yun, yung mag-asawa, kinabukasan nag-commute, meron na naman makakasakay. Another na naman, sabi nung lalaki, sweetheart, nakita mo yung sasakay na yan? 15 years ago. Di ko makakalimutan yung hinayupak na yan. 15 years ago, pero ibayad mo na rin. Bayad mo na rin. Binayad niya. Ba't babayad natin? Abuloy. Tapos, habang wala pa, nagsasalita natin, grabe kasi yan Hindi ko makakalimutan pinagagawa sa akin yung lalaki na yan Pinahiya ako niya nung time na yun. Kaya, 15 years ago na, hindi ko makakalimutan. Pagsakay. De Guzman, uy, kumusta? Kumusta? Siyempre, kailangan magpaka-plastic ka Kumusta? Di kwentuhan sila, gano'n, di bumaba na. Alam mo, yung bumaba yung lalaki, yung nasa unahan pala, nakatabi ng driver, kapitbahay nung bumaba. Nagkita sila nung hapon, sabi sa kanya, pare, nakasakay kita sa jeep kanina Kailan? Ba't di kita nakita? Nasa unahan ako Pero nakita mo din kasamahan mo sa trabaho 15 years ago. Oo, kasamahan ko dati yun. Grabe, pare. Oo nga, kita mo, binayad ako. Anong binayad? Inabuluyan ka nun. Narinig ko lahat ng pinagsasabi sa'yo. Papangit. Nung hindi ka pa sumasakay. Ganun ba? See? Ang hirap kalimutan ng mga bagay na natanim sa'yo, mabuti man o masama. Kung magtatanim kayo, kabaitan na lang. Amen? Sabi mo sa katabi mo, maging mabait na lang tayo, Why? Because one kind word keeps or stops someone from quitting. Nagkaroon ng viral na may isang babae na nagpakamatay. Name Eman Atienza. Anak ni Kim Atienza.
nag-commit ng suicide ito. Alam mo, bago siya mag-commit ng suicide, ang dami niyang bashing. Alam mo, sabi nung tatay niya, ito sabi ni Kim Atienza sa unang interview, kung naging mabait lang sana yung mga tao sa kanilang comment sa Facebook ng anak ko at sa TikTok, baka hindi nagpakamatay ang daughter ko. Kung nagkaroon lang ng mga tao na mabait, nakinig, nagsalita ng maganda, baka they stop from what they are planning on suicide. Kaya lang yung iba, alam nyo kano, nakadagdag pa. Nakadagdag pa. Hindi na nga nagko-contribute ng pera, ng help, ng love, ng kung ano man, nakadagdag pa, salbahe pa. Kung ano-ano pang paninigaw, taasan kami ng may mga asawa na. Huwag na yung mga nagpapanggap na wala. Come on, look at me. Alam nyo, huwag niyong sisigawan yung asawa nyo. Don't yell on each other. Kayo, yung mga lalaki na nandito, huwag niyong sisigaw-sigawan yung asawa niyong babae. At lalo naman kayo mga babae, huwag niyong sigaw-sigawan ng inyong asawang lalaki. Ano gagawin namin, Pastor? Maging mabait na lang. Minsan alam nyo, kahit anong trying nyo na pagbabago sa ibang tao, pero dahil hindi ka mabait, hindi mo siya makonvince. Sometimes people are trying to invite people into their church, ayaw. Halimbawa, di ba, may kapitbahay ka, tapos nuknukan ng sungit, mura ng mura. Tapos sasabihin sa, oy, invite kita sa church, ha? Pag nag-church ba ako, magiging katulad mo ako? Yes! Ayoko na. Kung magiging katulad mo lang pala. Pero kung magiging mabait din akong katulad mo, go rebels ako dyan. Gusto ko yan. Why? Minsan, alam nyo, ang pag-attract sa people, hindi dun sa words, sa actions natin. Kindness is like a boomerang. Alam niyo yung boomerang? Bumabalik yun sa'yo eh. Yung ginawa mong kabutihan, pagkalipas ng ilang taon, babalik sa'yo. May mga taong sasaklolo sa'yo, magre-rescue sa'yo, tatawagan ka, bibigyan ka kasi hindi ka naman magaling. Hindi ka naman sobrang gwapo, ganda, talino. Kaya lang, mabait ka eh. God used this kindness to bless others and you. Alam niyo ba, ginagamit talaga ng Panginoon para pagpalain tayo. Minsan nakala ng iba, bakit kaya ako may favor? Bakit kaya ako biglang binigyan ng pera nito? Itong taong ito, ba't kaya ako na-promote sa work? Hindi naman ako magaling, mas magaling sa akin to. Pag nung makita ko yung resume niya, mas maraming mga credentials eh. Sa akin, hindi eh. Alam mo, nakita ng mga tao, mabait ka kasi. Kaya ikaw yung napili eh. Na ma-promote. Kaya ikaw yung napili na sa'yo bumili kasi mabait ka eh. Alam niyo ba, karamihang mga tindero-tindera, kaya maraming suki, hindi dahil mas mura sila, mas mabait sila. Dati akala natin, wala naman sa paninda ko yan. Basta sa akin, maganda. Yung mukha mo naman, maganda. Yung ugali mo, pangit. Kaya kahit maganda yung paninda, hindi sila bumibili. Pero may mga tao, alam mo, ba't maraming suki? Ang talagang binabalikan, hindi yung paninda. Alam mo kung anong binabalikan? Yung tao. Alam nyo, maraming tao offended the church. They decided to abandon the church, left the church, leave the ministry. Why? Dahil ayaw nang mag-ministry? Hindi. Dahil ayaw na nila doon sa mga ginagawa nila para kay Lord? Hindi. Gusto nila yun eh. Kaya lang, offended na sa mga tao. Offended na sa mga tao. Kasi lagi nangunguntro, lagi nagdidiman. Tapos, grabe, hindi mo maramdaman yung kabaitan. Ang mga born-again Christian lang ba ang mababait? No. Alam niyo ba, nakamit ako ng mga atheist, mga hindi naniniwala sa Diyos. Ang babait nila. Nakamit ako ng hindi talaga nag-church, hindi born again, hindi Christians. Ang babait nila. Nakamit ako ng mga Muslims in Mindanao. Ang babait nila. Eh di lalo na yung sinasabing born again Christian, dapat mas mabait yan. Amen. So, Pastor, wala pala sa lugar yung kabaitan. Yes. Yes. Yes, wala sa lugar. Hindi kailangan born again ka para mabait. Hindi. Kaya iba pag sabi, nako huwag kang mag-aasawa ng hindi born again. Kailangan born again. Nako, huwag kang ganon. Kasi may mga tao nung makapangasawa ng born again, lalo nagkaloko-loko buhay. Well, wala sa Christianity. Nasa kay Christ. Kaya nga ako, alam nyo, nag-decide na ako na ang i-follow hindi Christianity. Ang i-follow si Jesus mismo. Why? Para kahit anong relihiyon ng mga tao, ang mahalaga sa akin, mabait ka. Well, kung minsan para ma-reflect mo yung puso ng Diyos, titignan yung ugali ng mga tao eh. Amen. Bakit po? Kindness refreshes others, pero nare-refresh ka rin. Tingnan mo ito
May, di ba, may naging mabait ka sa isang tao. Minsan masama yung araw mo, pero nagkaroon ka ng pagkakataon na may matutulungan kang tao, naging mabait ka sa kanya. Yung pakiramdam nyo ba, teka, tanungin ko kayo, naramdaman nyo ba yung magaang na pakiramdam pag naging mabait kayo sa iba? Ang sarap, no? Yung pag biglang natulungan mo, yung gipit na gipit, biglang sakto naman, meron kang konti, kahit papano nabigyan mo. Nung mabigyan mo, may something na feeling sa loob na, ganda. Halimbawa, may kaibigan ka sa ospital. Tapos may kaibigan ka na may pasyente na talagang wala, sakto naman, natawagan mo. Dahil kasi yung janitor na nandun, kaibigan mo. Uy, tulungan mo naman ito na maipasok kasi ang daming pila. Yung janitor, kaibigan mo. Janitor. Sabi siya, sige, ako bahala, kausapin ko. Ma'am, pakitulungan mo yung kapitbahay ko. Kasi para maipasok sa, ma-confine na. Kasi malala po eh. Alam mo yung janitor, feeling niya siya yung doktor. Gaang nung pakiramdam niya. Nakatulong siya eh. Sabi nung kapitbahay, alam mo, kinukwento siya. Yung janitor dyan sa Tondo Medical Center, buti na lang kaibigan ko. Kung hindi na-confine itong anak ko. Biglang isang araw, nagkaroon ng mga pagkakataon na naghahanap ng ibang trabaho. Naghahanap tong trabaho ito ng tao. O alam mo, guess what? Teka, kakausapin ko. Pare, gusto ba wag ka na mag-janitor? Meron dito, mas dodoble sweldo mo. Alam mo siya naisip? Tingin kayo lahat dito kay Pastor. Mag-isip kayo ng tao. Try to think of a person na kung saan pwede mong pagpataguan ng lahat ng alahas mo at pera mo. Isip kayo kanino. Bakit siya ang naisip mo? Bakit siya ang naisip mo? Kasi po, ano siya? Gwapo kasi? Hindi. Matalino kasi? Hindi. Bakit siya ang naisip mo? Kasi mapagkakatiwalaan siya. At kadalasan, sino ang madalas mapagkakatiwalaan? Yung taong? Kadalasan. Kaya pag nag-isip kayo, sino yung taong mabait na pagkakatiwalaan ko ng mahalagang mga bagay? Yun ang ano mo eh. Ang reference mo, yung kind, yung trustworthy. Ito yung masaklap. Maisip kaya kayo ng iba? Maisip kaya tayo ng iba na trusted, na kind, para for them to trust something. Very important. Proverbs 11:25. Whoever refreshes others will be refreshed. Pagka halimbawa, bless yung iba, alam mo, ang totoo, ikaw yung na-bless. Pagka nakinig ka sa iba, para magbigay siya ng lahat ng hinanain niya, siya yung problemado, pero actually, ikaw yung gumaang. Pagkatapos, kasi ang feeling mo, at least naglaan ako ng oras sa kanya. Kindness actually reflects the heart of God. Ang dami nang nag-explain tungkol sa heart of God, what is Christianity, who Jesus is, what He has done. Pero konti ang nagpipreach ng who we are to other people. Marami nagsasabi actually kung gaano kabait ang God, gaano ka-powerful ang God, gaano ka-sovereign ang God. He is omnipotent, omniscient, omnipresent. Kaya lang, na-explain ng ganun, pero yung reflection talaga ni God, alam niyo paano mapapakita? Sa kabaitan. Alam niyo ba paano nagsisisi yung mga tao? Dati akala ko, takutin mo para magbago yan. Para mag-repent ng tao, takutin mo. Dati alam niyo, pag nagpipreach ako, ganon. I always put fear on people. I always mention about the second coming, talking about their sins, talking about hell, talking about judgment, condemnations, and all of these things. People are crying, umiiyak talaga sila eh. Pero nakita ko, hindi na bumabalik ng church, hindi kami nag-grow. Sabi ko ngayon, Lord, ano ba magpapabago talaga sa puso ng tao? Alam niyo kung ano, basahin ko yung verse. Romans 2:4. It is the kindness of God that brings people to change. Alam niyo, magpapabago talaga sa tao, kabaitan. Palakpakan natin si Lord. Alam niyo, magpapabago sa asawa niyo, kabaitan mo. Alam niyo, magpapabago sa anak niyo. Gusto niyo magbago yung kapitbahay niyo? Huwag niyong murahin. Huwag niyong awayin. Basta maging mabait ka na lang. May nabasa ako habang kumakain ako sa isang maliit na karinderya, may nakalagay doon, maging maingat ka sa pagtrato sa mga tao sa ibaba. Kasi pag pumanik ka at bigla kang bumagsak, sila pa rin ang makikita mo.
maging maingat po kayo to those people that been with you down here. Pag na-promote ka na, at dahil sa karakter mong hindi maganda, babagsak ka uli you will meet the same people. Maging maingat po kayo, huwag kayong masungit sa mga waiter. Waiter! Tagal naman sa babo ko, bilisan mo. Sabi ng waiter, alam nyo na, yung sabaw mo malabnaw, ba't parang may malapot dito? Masungit ka kasi. You have to be very careful in treating people. Lalo pagka yung mga asawa nyo nagdadrive ng motor, ng kotse o kung ano man, maging mabait kayo ha. Kasi pag nagdadrive yun, nakakita ng malaking truck at ikaw ang maingay, masungit, liliko niya yun. Ikaw ang tatamaan doon. Kaya kailangan maging mabait. When we extend kindness, you know what's actually happening? We are reflecting the kindness of God. Pag sabi kong reflection, sinasalamin po. Sinasalamin natin, sino si God talaga? Hindi religion hindi tradition. Who really God is sa buhay natin. Sinasalamin ito Hindi ibig sabihin, ang dami mong alam na theology, kabisado mo yung Bible, ang dami mong mga verses na kino-quote, tapos lagi kang present every Sunday sa church, meron ka pang mga ministry, hindi ibig sabihin, matured ka na. Alam nyo ba, kindness is the mark of spiritual maturity. Ang totoong matured, hindi yung maraming alam. Minsan yung maraming alam, ang sarap itumba. Daming alam Pero ang totoong nagpapakita ng spiritual maturity po, yung kindness. Hindi ka magaling sa Bible. Hindi ka magaling kumanta. Wala ka nga mga ministry. Kaya lang pag nandyan ka, pinapaupo mo yung iba. Ay, dito po kayo. Kasi diba minsan may uupo dyan, dyan ang pwesto ko lagi pag Sunday Yung iba parang may pangalan yung bangko nila, no? Dyan ako. Pagka ganon, pakita nyo yung kabaitan nyo, opo, sa'yo na, saksak mo sa baga mo. Huwag naman ganon. Pagka ganon, sige po, maging mabait na lang kayo. Give the space to them. Minsan nakakakita ko, pagka Sunday, labasan na, uwian na, di kakapreach ko lang, hallelujah, lahat, umiiyak pa, nabe-bless. Pero pagdating doon, nagtutulakan. Lalo yung mga may sinusundo tayo Pag atin dito, meron tayong sasakyan. Hindi pa ako tapos mag-preach, pagsisigaw pa lang ako, and everybody shout, sa labas na Wala pang amen, nakaganon na Why? Kasi baka maunahan ako One time kumakain kami sa market. Kasama ko yung mga pastor ng New Creation Church sa Singapore. Pastor Lawrence, ano sila? Kain kami sa Max Restaurant. Tapos habang nandun, nakapalibot tong 4 na pastor, pandima ako, puro sila Singaporean. Anthony Lau, Matthew Kang, Joshua Lee, Lawrence Lim, at saka ako. And we were there. Tandang-tanda ko pa order namin nun. Isang chop suey, pansit canton, crispy pata, lechon manok. Kabisado ko Eto na, di nag-pray na. Lord, thank you for the food, grace this food, amen. Di ba may mga pinggan? Alam niyo kung ano nakita ko? Yung pinggan ko, hindi ko naman nilalagyan, napupuno. Yung pinggan ni Lawrence, hindi niya nilalagyan, napupuno. Nangyayari, nakita ko, si Joshua Lee, kumuha ng pansit, nilalagyan yung pinggan ni Anthony Lau. Si Anthony Lau, kumuha ng pinaka-best part ng crispy pata, yung maraming balat, binigay kay Joshua Lee. Si Lawrence Lim naman, nilalagyan yung pinggan ko. Nakita ko yung mga kamay nila, ganunan, pero hindi pumupunta sa kanila. Sa atin yun, dadamputin mo yung crispy pata You will get the best part. Sila hindi. Napupuno yung pinggan ng iba-iba naglalagay. Sabi ko, what a character of these people. Wow! Na-impress ako doon. Na-impress ako. Sabi ko, grabe mga ugali nito. Ang gaganda. Ang gusto nila, makuha mo yung the best. Hindi baling matira sa kanila yung the less. Yung iba sa inyo, paghandaan, tatak yung balat ng lechon Ang aabutan mo sa lechon, buto. Alam niyo ibang gagawin? Bago pa umuwi yan. Hindi na nga nag-invite ng marami kasi nga kukunti handa. Iba sa inyo meron pang Sharon Cuneta. Balutin mo ako. Maintindihan mo kung kukuha, ganun lang. Minsan kukunin, alam mo kung ano? Yung buong ulo ng lechon. Lalagay sa bag.
Alam nyo, maging mabait kayo pag may nag-imbita sa inyo. To those who are inviting you, be kind to them. Maging mabait kayo pag may nag-i-invite sa inyo. Why? Kasi i-invite ka uli pabalik. Kaka-invite lang sa'yo, nagpakita ka na kaagad ng kamelditahan mo, kabrendahan mo. Anong Brenda? Brain damage. Why? We are never more like Jesus when we are being kind. Yan ang pinakamagpapakita. Alam nyo kung ano pinakamagandang isuot nyo? Pag pupunta kayo ng church, lalabas kayo ng bahay. Ang pinakamagandang accessories. Kahit wala kayong alahas, wala kang mga perlas, wala kang magagandang mga damit, yung bang naka-short ka lang, naka-chinelas, minsan magkaiba pa yung pares. Butas-butas pa yung damit mo, pero ito ang suot mo. Basahin natin. Colossians 3:12. Clothe yourselves with compassion and kindness. Ang idadamit natin, kabaitan. Para kahit butas-butas yung damit mo, maraming taong gustong sumama sa'yo kasi ang bait mo. Kesa naman ang ganda-ganda ng damit mo. Ang bango-bango mo. Talaga namang nagpabelo ka pa. Kaya lang ang sungit mo. Alam mo yung mga tao, ayan na. Naglalayuan. Pero ang bango mo naman. Ganda naman ng suot mo. Pero makakita mo yung mga tao, na pag nakita mo, hindi sila talaga maghaharbong pumorma eh. Kaya lang nakaka-attract yung kanyang smile. Yung kanyang ngiti. Malayo ka palang nakangiti na sa'yo, pero pag tinanong mo sila, may problema ding sarili yan. Pero ang sarap kasama, why? Because they clothe themselves with compassion and kindness. Kaya hindi tayo masyadong nagpapa-impress eh. Kaya pansin nyo, wala tayong special chair na dapat ang umuupo lang sa unahan, yung mga talagang mga big time. Ay, mga big time yan, no? Walang ganun dito eh. Kahit sino pwedeng umupo kahit saan eh. Why? Kasi alam natin ang pinakamagandang suot natin, yung kabaitan natin. There are no special chair here. I'm a tither, I'm a giver, I'm a provider ng church, financer, walang ganun, Mars. Dito, pantay-pantay tayo. Amen! Actually, minsan, people will not remember all the words that you have said. Ako nga eh. Sure ako, hindi nyo na natatandaan yung preaching ko last Sunday. Taas sa kamera na dito ni Linggo. Ano yung topic ko? Hindi nyo alam, di ba? Kalimutan nyo na. Okay lang naman yon. Pero alam nyo, minsan makakalimutan nyo yung mga sinabi ng tao. Ano yung mahirap kalimutan? Yung ginawa ng tao sa'yo. Yung ginawa ng mga tao sa'yo, how you made them feel. People will always be remembered not what they have said, and not only from what they have done, but from how you made them feel. Ano yung naramdaman nila sa'yo? Sa mga bagay na nagawa mo sa buhay niya, hindi kanya makakalimutan. Sabi ni St. Francis, preach the gospel at all times. When necessary, use words. Pwede palang mag-preach nang hindi minsan nagsasalita? Yes. Yung nagmamahal ka, nagpapatawad ka, nagpapakain ka, tumutulong ka, umaabot ka, nagpipreach ka na. Minsan alam nyo, kaya kayo nagpunta sa church, marami sa inyo, di ba? Kaya kayo nandito ngayon kasi may isang nagmagandang loob sa inyo. Tama ba? May isang nagpakita sa inyo ng time, nagbigay ng effort. Yung iba nga, pinangakuan pa kayo, sumama ka lang sa akin sa church. Libre kita mamaya. Nagpakita ng ano eh. Sa inyo eh, ng kabutihan, kabaitan. Your kindness is your testimony. Sometimes, not your healing only. Not only your healing, not only your promotion, not only your progress or prosperity. Sometimes, your testimony is your kindness. Hindi ka na-promote sa work, hindi ka gumaling sa sakit, you're still suffering from any illness, you still don't have money, but your kindness is a powerful testimony. Yung pag nakatalikod ka, sinasabi ng mga tao, yan si kuya, yan si ate, wala namang pera yan, pero ang bait-bait. Kindness brings healing, both to others and to yourself. Alam niyo yung ginagawa ng kindness? Nagpapagaling. Nagpapagaling. Kaya kapag mayroong mga taong nagbibigay ng sama ng loob sa inyo, hanggat maaari, huwag kayong bumawi ng sama ng loob din.
laging magkakaroon ng issue sa buhay nyo. Pero alam nyo paano putulin ng issue? Hindi dugtungan uli ng panibagong issue. Ang pwedeng mangyari sa mga buhay nyo, lahat ng bagay na gagawin sa inyong masama, putulin mo na doon. Ibig sabihin, okay, ikaw lang gagawa ng masama, ako hindi. Ikaw lang ang mag-iisip sa akin, ako hindi. Basta I will be kind to you. And then you have no idea ano yung piniprepare mo sa future mo. Nagbibring yun ng healing sa'yo, nagbibring din ito ng healing sa ibang tao. Sinigawan ako, pastor, kaya naman ako sumisigaw eh. Proverbs 15:1. A gentle answer turns away anger or wrath. May kasunod pa yan eh. But a harsh word stirs up anger. Alam niyo bakit nagagalit yung iba? Kasi nagagalit ka eh. Pag nagagalit siya, huwag ka nang magalit. Pag sumisigaw siya, huwag ka nang sumigaw. Kasi nagbabalikan lang kayo eh. Alam niyo ginagawa ng kindness? It stopped the cycle. It stopped the cycle. Ang ginagawa ng kindness, binebreak niya yung mga wall, sinosoften niya yung mga hardened hearts. Pag naging mabait kayo, alam niyo maraming pader ang bumuguho. Maraming mga pusong matitigas ang lumalambot. Pag nagiging mabait tayo sa isa't isa. Sa asawa, sa anak, sa kapitbahay, sa ka-churchmate, sa ka-workmate, pag nagiging mas mabait tayo. Umatin tayo sa church ngayon, you have no idea that there are some people, may mga battle. Yung iba nga pumunta dito ngayon, masama ang loob. Yung iba dito, may sakit pa, hindi nyo lang alam. Will you please be kind to everyone because you have no idea the battle that they are fighting with every day? Hindi nyo alam yung mga tao minsan, grabe nakipagbakbakan yan. May mga dati atin dito, may cancer. Tapos susungitan mo pa. May mga tao dito, may problema sa anak. Hirap sa anak na may special child. Hirap na hirap sa anak na lagi napapatawag sa school. Hirap sa asawa na talagang laging grabe yung bisyo. May anak na adik. May asawang lahat ng ero, lalakero, lasinggero, babaero, lahat. Ang daming battle sa buhay. Kaya alam niyo kung ano magandang gawin, maging mabait na lang tayo sa iba. Makakatulong pa tayo. Gagaang pa yung kalooban ng iba kasi they already fighting some battles you don't know about. Di mo na nga siya mapapag-pray eh. Di mo naman siya masyashare ng gospel o makakapag-preach sa kanya. If you cannot preach to people, just be kind. If you cannot give time to people, just be kind. If you cannot give money to people, just be kind. Eh, ang problema iba, wala na nga ambag, hindi pa mabait. Hindi na nga nagko-contribute, hindi pa mabait. That is why I'm telling to all of you that kindness heals you and other people. Pinapagaling tayo ng kabaitan. Alam niyo bakit kung minsan, kahit anong evangelizations or evangelize ang gawin ng people, ayaw nilang maniwala because evangelism without love and kindness is just a noise. Sinabi yun ni Paul, even if I can speak the 1,000 words of an angel, even if I can speak eloquently with all the wisdoms of men, but without love, I am just like a noisy gong clanging cymbals, and it profits me nothing. Even if I burn myself, even if I give all this thing to the poor, wala daw lahat yun kung di ka naman nagmahal. O, sabi mo sa katabi mo, paramihan tayo ng mamahalin. Hindi na tayo magpaparamihan ng pera, parehas naman kayong wala eh. Huwag na kayong paramihan ng alam, paramihan ng suot, paramihan ng pera. Alam niyo saan tayo magpapadamihan? Sa mamahalin natin. Amen? Pwede ba sabi mo sa katabi mo, huwag kayong mahihiya, sa kaliwa, sa kanan, sabi mo sa kanya, pabaitan tayo ngayon. Kindness breaks the cycles of negativity. Alam niyo ba yon? Na binebreak niya yung cycle. Galit ka, galit din siya. Eh naramdaman niyang galit ka, magagalit siya sa'yo, magagalit ka rin sa kanya, tuloy-tuloy yung ganon. Alam niyo kung anong mangyayari? Stop mo na yon. Stop mo na. Why? Responding with anger multiplies hurt. Pag nag-respond kayo in anger, in issues, nag-multiply lang yung pain eh, yung hurt, kahit matagal na. Pero pag nag-response kayo in good things, tingnan nyo ha, pag nag-response kayo with kindness, alam nyo na multiply peace,
Halimbawa, tumugon kayo sa kabaitan, ang dumadami sa atin, kapayapaan sa isip at puso. Ang dami na pong inis, ang dami ng asar, ang dami ng galit. Ngayon, di ba, November 30, Bonifacio Day, holiday. Kaya after nito, pupunta kami sa Asiana, meron doon Jesus Reigns na program na lahat ng mga churches nagsama-sama para i-lift up si Jesus. Tutugtog yung worship team natin doon ngayon eh. Pero kasabay nun, sa EDSA, may nangyayari din na ₱1 trillion march. Kasabay nun sa Luneta, kasabay nun iba-ibang mga lugar. May mga nagrarally. May against the government, meron against the corruptions, may galit na, sabi nga sa radyo nung kinaka-interview siya, galit na po ang mga Pilipino sa nangyayari sa bansa natin. Galit na po ito. Galit na sila sa kontrakto, sa congressman, sa DPWH. Galit na, puro ganun, alam nyo. Kung papipiliin kayo kung saan kayo sasama, ang pinaka-indicator, kung di nyo naman naiintindihan ano man ang pinaglalaban ninyo, kindness will stand out in the worlds of cruelty. Ang samahan nyo, ang lapitan nyo, alam nyo kung ano, kung saan kayo mas magiging mabait. Hindi kung saan kayo mas magiging matapang. Kasi pag ang sinamahan nyo, lahat ng mga matatapang, atapang-atao ka. Pero abilis atakbo. Abilis atakbo ka din. Pero alam niyo yung mabait? Minsan nakita ko, mas nire-respeto yung mabait kaysa sa matapang. Nakita niyo yung mga siga sa kanto na sumisipa ng balde? Mga nasaksak na yun, patay na yung iba eh. Pero yung mga mababait lang, hanggang ngayon, buhay pa. Minsan tinanong sa isang interview yung mag-asawa because they've been married for 75 years. In an interview, tinanong yung lalaki, what is the secret of your longevity in marriage? 75 years. Yung lalaki nag-smile. Tumingin sa babae. Tinuro yung babae. Huh? What do you mean by that? Why you point your finger to your wife? Tinatanong, anong sikreto? Bakit 75 years na kayong kasal? Kasi 100, na sila. But 75 years na, ano yung sikreto? One of the longest marriage yan eh. Kaya in-interview sila. Tinuro nung lalaki nag-smile, yung babae. Sabi, can you explain that? What do you mean by that? Sabi ng lalaki, napakabait kasi ng asawa ko. Kaya nag-stay ako sa kanya. Napagtiyagaan niya ako, inintindi niya ako, minahal niya lang ako ng sobra. Sobrang bait kasi. Kaya lahat ng problema namin, lahat ng pagsubok namin, lahat ng kakulangan namin, lahat ng pera namin, everything, nag-stay ako kasi may isang mabait. Alam nyo, sometimes for people to stay with you, just be kind to them. You don't need to make promises, I'll give you this, I'll give you that. In our church, we never make any promises. In your relationship, don't make any promises. Pag sa akin ka sumama, bibigay ko sa iyo ang buwan at ang bituin. Binigyan mo nga nung magsama na kayo buwan nandito sa mukha niya. Bituin umiikot sa ulo niya. Huwag kang mangakong ganun. Alam mo, sabi mo sa kanya, alam mo, pag sa akin ka sumama, una, bibigyan kita ng magandang lahi. Sabi mo sa kanya, una, pag sa akin ka sumama, maring hindi ka sasaya katulad ng iba dahil nagta-travel, nabibili yung gusto, nakakain yung masarap, may magandang damit, air-condition na bahay, baka hindi ko mabigay kasi yon. Pero gusto kong ibigay. Pero isang bagay siguro ang pwede kong ipangako sa'yo. I always do my best to be kind to you. Pag di na natin alam ang gagawin, di natin naiintindihan ng isa't isa, pipiliin kong maging mabait. Pag di na natin alam, wala na tayong perang pagkukuhanan ng mga gastusin, pipiliin kong maging mabait. Hindi kita sisigawan, hindi kita sisisihin. Pag nasasaktan mo na ako sa mga words mo, sinasadya man o hindi, pipiliin kong maging mabait. Pero ganun pa man. Kahit pinipili niyong maging mabait, people sometimes hindi magiging mabait sa'yo. But be kind pa rin. Bibigay mo ang the best ng lahat ng meron ka, pero babaliwalain ng iba. Maging mabait pa rin. Magpapatawad ka ng ilang beses, pero lolokohin ka pa rin ng iba.
maging mabait pa rin. Magtatayo kayo ng pangarap ng buong buhay mo, sisirain ng iba ng isang araw at isang gabi lang, maging mabait ka pa rin. Pipilitin mong maging tapat sa iba, pero lolokohin ka pa rin, maging mabait ka pa rin. Magkakaroon ng mga moments sa inyo na lahat ng bagay na binigay mo, tila mababaliwala, pero maging mabait ka pa rin. Kasi pagdating sa dulo, hindi ito between ikaw at sila, kundi tungkol ito, ikaw at ang Diyos. At the end of the day, you will realize, ang araw hindi sumisinag para sa sarili niya. Ang bulaklak hindi humahalimuyak para sa sarili niyang samyo. Ang ilog hindi iniinom ang sarili niyang tubig. Ang puno hindi niya kinakain ang sarili niyang bunga. Kung ang natural na kalikasan alam ang dahilan bakit sila nabubuhay para magbigay. Alam kong mahirap ang buhay. Pero kailan gumagaang ito? Pag nagiging masaya tayo. Pero mas gaganda ito pag masaya ang iba dahil sa'yo. Sa kabaitan natin, that is where people will be blessed. That is where you will be blessed. Pilitin natin maging mabait sa tulong ng Espiritu Santo. Amen? Piliin po natin araw-araw to be kind to people. To be kind to your spouse. Be kind to your children. Come on, look at me. Every eye is here. Tingin yung mga mata dito kay Pastor. Will you please be kind to yourself? Maging mabait din po kayo sa sarili nyo. Huwag nyo nang sinisisi yung sarili nyo. Stop condemning yourself. Stop beating yourself. Kasi ako, kasi ganyan. Stop doing that. Set yourself free. The Lord loves you this much. Be kind to yourself. Sobrang bait po ng Panginoon. Alam nyo, ba't magagawa natin maging mabait? Eh, grabe naman talaga yung kabaitan ng Diyos sa buhay natin. Sobrang bait ni Lord. Hindi na kayo tapat, you're not faithful. But He remains faithful. You're not good, but He remains good sa buhay natin. But God, who is rich in mercy and kindness, that has said that mercy, you know what? That is fresh and new every morning. Huwag kayong mag-alala. Kagabi, punong-puno ka na. Paano ko kukuha ng kabaitan ngayon? Don't worry. Because every morning, laging mabait ang Diyos. Tayo tayong lahat. Hallelujah. I love you, Lord. Yes. For your mercy never failed Oh, me. your mercy never failed me. All my days, All my days, I've been held in your hands. from the moment that I wake up until I lay my head. Oh, I will sing of the goodness of God. all my life, And all my life you have been faithful. all my life, God's been so good to us. And all my life you have been so, so good. With every breath, With every breath that I can take. lakasan natin, I will sing Oh, I will sing of the goodness. of the goodness of God. I love your voice. I love Your voice. You have led me through the fire, and in darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. all my life. And all my life you have been faithful. Sobre bakasakata pramashne. And all my life you have been so, so good. With every breath, With every breath that I can take, I have lived, Lord. I will Sing your goodness. of the goodness of God.
Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y tapat sa habang Come on, sing this from your heart. Ika'y mabuti magpagkailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ano mang mangyari kailanman, Kailanman di magbabago ang kabutihan mo. Kailanman di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ko, iaalay ko lahat para sa'yo. kailanman, Kailanman di magbabago ang kabutihan one more time, let's declare, kailanman, Kailanman di magbabago ang kabutihan mo. come on, from the top of your lungs, Kailanman di magbabago ang kabutihan mo. Lakasan natin. Buong buhay ko, iaalay ko lahat para sa'yo. Kailanman di magbabago ang kabutihan mo. I know some of you, parang nakakapagod ng maging mabait, Pastor. Ginawa ko minsan yan. Ako pa yung nasaktan. Ako pa yung nalugi. Ako pa yung napag-isipan ng kung ano-ano. Nung maging mabait lang ako, inabuso yata yung kabaitan ko. Kaya ayoko na eh. Bakit natin kailangan magbago dahil sa kasamaan ng iba? Alam niyo, sabi ni Paul in the Word, overcome evil with good things. Kailangan daw nating pagtagumpayan yung lahat ng masama na ginagawa ng iba with good things. Overcame it. All those evil words, evil deeds, evil thoughts, overcame it with good words, with good deeds, with kindness. Kahit gaano kasama ang tao, in our church, I have seen many gangsters, drug addict, criminals, mga taong selfish, mga taong they never thought that they will change, na magbabago sila. Nakita ko nagbago. You know what? When you ask them, what makes you change? They will tell you straight, ang bait kasi ni Lord. We have seen how God good is. How kind God is. Nakita ko kasi may mga tao na naging mabait sa akin. Naging mabait sa inyo. Kaya alam nyo ba tayo nagtitiwala? Kasi may mga tao pa rin. Well, please don't lose hope on humanity. Kahit nakikita nyo na maraming mga nagnanakaw, naggagawa ng korupsyon, minsan di mo naman pagkatiwalaan, pinagdududaan ng presidente, ang senado, ang congress, ang mga head. Sino pa mag-iimbestiga? Wala na. Let me tell you, don't lose hope in humanity. There are still kind people out there. Maraming mababait pa ring mga tao. Huwag kayong magsasalita ng pare-pares lang ang lalaki. Pare-pares lang ang pastor. Pare-pares lang ang mga babae. Stop saying that. Marami pa ring mababait na mga tao. There's still a lot of good people out there. And you know what? Who are those people? You. Kayo yung mga taong mababait na tinitignan ng iba. Kaya kayo nandito ngayon. Amen? Kaya kayo nandito ngayon. Every head bowed and eyes closed. Spirit moves. Touch your people, Lord. Touch every hearts today, even those who are watching, Lord. Heal the brokenhearted. Heal the brokenhearted.
The Lord is so close to those who are brokenhearted. He is so close to those who are hurting. He is the father of the fatherless. He is the lifter of our head. He is the lover of our soul. He is our healer, our darling of heaven, our provider. He is so crazy, madly in love with you. Be healed. Be healed from emotional breakdown. Be healed from disappointments. Be healed from depressions. Be healed right now from any broken hearts na mga relationship, broken-hearted na mga dreams, broken-hearted na mga exam na hindi na ipasa. Be healed from it. Huwag nating payagang maging dahilan ito para maging mapangit ang ugali natin. Never allow anybody to turn you into something that you are not. You are kind. You are compassionate. You are the righteousness of God in Christ. You are above and not beneath. You're the head and not the tail. You have the fruits of the Holy Spirit. You are triumphant in Jesus Christ. You are blessed. You are accepted. You are the Son of the living God. You are the children of God. And so, you are kind. You are kind. Hallelujah. Taas natin kamay natin. Papagalingin tayo ni Lord sa mga oras na ito. Gagawa ng himala si Lord sa mga oras na ito. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We receive healing. We receive deliverance. We receive your miracles, Lord. We receive transformations. We receive it, Lord. We receive it in Jesus' name. We receive, Lord. We receive it. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Let us close in this. Ika'y tapat. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako may nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. At binabalik namin sa iyo ang papuri at pasalamat in the mighty name of your Son, Jesus. Everybody shout and say, Amen!